Kasya yan. Hi guys, this is our first day in Hotel Copenhagen. Papunta kami ngayon sa Ormoc Fencing Hall dahil mayroong checking of fencing gear. After checking ay meron din siyang training. Imagine, 4 hours lang yan ang tulog ni Renzo. Yan. Dito na dito. Yun. Kasya pala. On the way to Fencing Hall. Ang ganda ng kanilang tricycle, ano? Alam mo ba, 10 pesos per head lang yan. It's 1 o'clock. Alam nyo, wala pa po akong tulog niyan. Ewan ko ba, kinakabahan ako sa checking ng kanyang gear. Ako ang natitense. First time niya kasi mag-compete sa Philippine Fencing Association. Pag magkaroon kasi ng problema sa kanyang gear ay automatically disqualified ka na. Kaya natitense ako, hindi ako makatulog. Anyway, ang congressman pala dito sa Ormoc ay si Richard Gomez at ang mayor naman dito ay si Losie Torres. From Copenhagen residence, ang sabi ng staff ay almost 4 to 5 minutes lang by tricycle makarating kami dito sa Fencing Hall. Andito na kami sa Fencing Hall. Sa araw na ito, ang checking ng fencing gear from 9 to 5 p.m. Itong nakikita nyo ay ang parents ng mga taga-RF. After checking of gears, mayroong training si Renzo until 4 p.m. Nagsistart na akong kinakabahan dyan nung nakikita ko na nakapila na at mag-check na ang mga national team. Naiinis na dyan si Renzo sa akin kasi nga kinakabahan ako, natitense ako samantalang siya easy lang. Chine-check kasi yan yung wire kung gumagana. Yan yung nagbibip na once na mahit mo yung kalaban. Pati yung mga blade tinitingnan kung gumagana rin. At kung malinis at walang rust. Pag okay na at walang problema, tatatakay niya ng PFA officer para doon nila malaman na tapos na at okay na ang mga gamit ng mga fencers. Kay Renzo, ang kanyang blade ay isa lang. Pinahiram siya ng kanyang coach ng 2. Nagkataon yung isang blade lang ang kanyang nilinisan kaya yung isang blade ay disqualified dahil hindi nalinisan dahil mayroon siyang rust. After checking ng kanyang mga gears, ayun, nabunutan ako ng tinik. Natanggal yung stems ko at saka yung aking nervyos.
So ito na, after na ng checking ng gears na Renzo at okay na, mag-start na siya mag-workout dahil magkaroon na siya ng one-on-one sa kanyang coach na si Coach Jam. At ito din para ang first time niya na mag-compete sa Philippine Fencing Association at this is the first time din na magiging member siya. By the way, ito naman si Kyle, yung maliit na yan. Yan yung anak ng aking friend. Yung kanyang laro naman ay Saber. Si Renzo naman kasi eBay. Dito kasi pabilisan ng galaw at kaya pabilisan na mahit mo yung kanyang opponent. Akalain mo, maliit lang siya pero tingnan mo ang bilis ng gumalaw. Ang galing din ng batang ito. Oh, grabe oh. Oh, diba? Grabe. Oh, ito naman si Renzo. Ang magiging opponent niya ay si Mayo. Itong si Mayo Jacob ay ito yung pinakamagaling na epi fencer ng RF. Sobrang galing nitong batang to. Lumalaban na kasi ito international. Kaya sabi ko kay Part Renzo, pa rin ito ng training nila. Ito si Mayo, magaling to. Sobrang galing nito kasi nagkipag-compete na to sa ibang bansa international. Oo. tingnan nyo yung 1-0. score pag red kay Mayo, pag green kay Renzo. Yan, galing yan. Actually, Bilib ako doon sa may RF, ayaw ni Renzo makipaglaban sa kanya kasi nga sobrang galing. Sabi ko naman sa kanya, try mo makipaglaban Galing sa yan. kanya para at least lalo kang Oh. matututo. Ang importante Galing. doon na hindi ka lang masiro. Mhm. Galing niya. Galing niya. Lawrence. Yung paa, oh. Oh. Yo, at least hindi na zero si Renzo. Ang importante lang, the last course. O, diba? It's a great honor na makalaro ni Renzo si Mayo. Galing talaga ng batang ito. Oh, scores na Renzo. Orange. Very good range.
nakakatuwa kasi nagkakaroon na rin ng score si Renzo. Dati yan, pinipilit ko talaga yan. Ayaw niya kasi nga malakas kasi sa Mayo at sobrang galing niya. Oh my God. Tapos na ang first day of training ni Renzo. So ngayon, it's 3:30. Ito yung lunch time. Diretso muna kami sa McDo. Ako wala pa akong tulog. Since nung nag-flight kami ng 4:15 hanggang itong hapon wala pa akong tulog. So, yun sa loob. Ang laki ng fencing hall, ano? Itong McDo na to, malapit lang ito sa aming hotel. Sa tabi kasi ng hotel namin ay ang Jollibee. After namin kumain sa McDo, pinauna kong pauwiin sa may hotel si Renzo kasi may bibilin ako ditong Pocari Sweat niya dito sa may 7-Eleven at saka Gatorade at iba pang mga food na pinapabili niya para mayroon kaming stock dito sa hotel. Wari ko, ito ay bagong building. After ko mag-groceries, andito na ako sa hotel. By the way, ito pala yung swimming pool nila. Yan, nandito lang yan sa ground floor. At saka sa right side, yan naman ang gym. So, anyway, thank you for watching guys. And God bless. See you for my next vlog tomorrow. Bye!